nakagawian natin every Sunday. Actually, every Saturday and Sunday dapat, eh, 'no? Nagbabasa po tayo ng mga tweets at nagbibigay po tayo ng reaksyon, 'no? Ilan po dito sa mga tweets na 'to, yun po, puwede raw pong ma magkaroon ng kaso si Pangulong Duterte at si Congressman Alvarez sa panawagan pong separation, 'no, ng Mindanao sa Pilipinas, kasong kriminal, sedition partikular. Puwede rin, pag-uusapan din po natin ito pong sinabi ni Trillanes tungkol po kay Baste. Ang sabi niya po ay, kabastusan runs in the family daw, 'no? Reaksyon 'to ni Trillanes dito po sa, pambabastos di umano nito ni Baste kay, Senator Amy Marcos at iba pa pong mga tweet. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay niyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, 'no? Alam po ninyo napakaingat po ni Pangulong Duterte diyan at ni Congressman Alvarez, 'no? Yung sinasabi po, ito po Representative Jordin Jesus, Governor ni Xavier Jesus, XJ Romualdo, 'no? Ayon po sa kanila, yung governor pala ay anak nito ni congressman, parehong taga Camiguin, 'no? Ayon po rito kay Congressman na Romualdo, puwede raw po believe that the former President Rodrigo Duterte and Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez could be held criminally liable for sedition for their contentious and divisive succession movement. So titignan po natin 'yan, 'no? Kaya nga po, medyo mga legal po dapat dito nag-uusap, 'no? Kung po puwede, 'yan dapat yung dini-discuss nitong mga attorney vloggers natin, 'no? Kung matatawag po bang sedition yung panawagan ni Pangulong Duterte at tsaka nito ni Congressman Alvarez. Kasi po, alam ko illegal po nila, eh. Sabi nila illegal daw nila yung trabaho, 'no? Possibly people's, yung pirmahan po ng mga tao. Magbibigay po ng pahayag yung mga mamamayan, 'no? So ito po, si Pacquiao pala ay ano rin, ayon kay Pacquiao hindi rin siya sang-ayon diyan, eh, diyan sa separation movement ng Mindanao. Kaya po maganda po 'yan, at least pinag-uusapan po ng mga taga Mindanao, 'no? So mga taga Mindanao po ang dapat mag-usap-usap diyan kung gusto po nila o hindi, kung ano po yung kinakailangan nila. Iba kasi, yung inciting to sedition sa pagkakaalam ko, eto po kasi pagkakaunawa ko yung pahayag ni Pangulong Duterte dadaanin nila sa legal na paraan, eh. So kung legal yung paraan, paano mo kakasuhan yun kung legal? Pero siyempre dahil hindi naman tayo abogado, titignan po natin 'yan, 'no? Susubaybayan natin. Pero ako sa tingin ko, dapat lumahok yung mga taga Mindanao diyan sa usapin na 'yan, okey? At hindi lang po mga politiko. Tama po 'yun, 'no? Hindi dapat mga politiko lamang ang nagpapasya sa ganyang kabigat na panawagan. Kasi kung kaming taga Luzon ang tatanungin, ayaw namin kayo mahiwalay. Kasi ako selfish reason, gusto kong maging presidente na susunod taga Mindanao, yung babaeng nagngangalang Sara Duterte. Okey, pag-usapan po natin yung iba pang tweet. Eto po, sabi po nitong Aleta na may, kulay pulang puso, so alam niyo na 'yan, 'no? Ito po ay malamang BBM Sara 2022. Okey, hindi yata suportado ng mga DDS vloggers si Inday Sara. If she can't even unite her supporters, paano pa ang Pilipinas? Aba! Yun pala ang papunta, dun pala kayo papunta, ha? Dun pala kayo papunta yung, rally na yan na tinitira niyo,
hindi raw kayang suportahan ng mga vloggers. Actually, hindi po namin alam, eh, 'no? Hindi po namin alam kung sino po nag-organize niyang, eto si Parak, naroon 'to si Parak, eh. Parak, linawin mo nga, sino ba yung nanawagan na yan na rally? Kasi po galing kami ng Davao, kaya po may leaders forum, yung mga Duterte leaders, 'no, na na-attend-nan po natin, ay para po sama-sama yung maging pagkilos ng mga Duterte, hindi po watak-watak. Eto po definitely hindi po yan kasama dun sa, kaya kita niyo yung mga personality dun na nakita niyo sa Davao, Baste Duterte, Sara Duterte, eto sila Harry Roque, sila Glenn Chong, yung mga sila Ka Eric, 'no? Wala po diyan. Ibig sabihin hindi po kasama yan sa kabuuang plano ng mga lider ng mga Duterte, 'no? Kaya hindi po pupuwede na sukatin niyo po diyan yung suporta ni Sara Duterte. Alam ko na, eh, parang alam ko na 'to kung saan patutungo 'to, eh, 'no? Kaya nga kino-question ko, eh. Kung hindi ko kilala 'tong nananawagan na 'to, hindi sila vlogger ng Duterte, sino po yang mga nanawagan na yan? Para po, tapos kumbaga hindi niyo ba napupuna? Tapos ngayon mas nakasubaybay pa yung mga taga-Twitter na BBM supporter, mas alam pa po nila yung magaganap na rally kaysa po sa mga Duterte supporters. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit mas alam pa ng BBM supporters na may magaganap na rally sa Liwasang Bonifacio kaysa sa mga Duterte supporters? 'Wag po 'wag pong lahat ng panawagan ay, akalain niyo na, 'di ba? 'Yun po 'yun, eh. Meron na pong leaders forum yung mga Duterte, 'no, na gumagawa po ng aksyon. Para po sa aksyon, kayo madali lang naman ispelengin 'yan, eh. Tapos pagka anong tawag diyan, pagka nung konti lang yung dumalo, sino po yung mga nag-report agad, nakabandera agad? Panay mga BBM supporters din. Ano po yung pinananawagan dun nung nagsasalita sa press? Pangulong Marcos, panay Pangulong Marcos din, hindi po ba? Wala pong bumira, eh. Hindi hindi ba kayo nakakahalata? Hindi ko po alam kung ano po yung purpose nung panawagan na yan po ay, labas, 'no, dun po sa mga leaders ni Sara Duterte. Yan po ang matitiyak natin kasi wala po ni isa. Nakita niyo naman, naroon ba si Baste, naroon ba si Sara, naroon ba kahit si Vivian Belez, Harry Roque? Kaya hindi po yan ang sukatan, hindi po yan mga leader, eh. Kung yan po ay mga Sara Duterte supporter, siguro out of frustration nila, nanawagan po sila, 'di ba? Kusa po nila yan, hindi po kasama yung mga vlogger. Huwag niyo pong sabihin na hindi suportado ng mga vlogger si Sara Duterte. Okay, eto naman po, tweet naman po ni Ramon Tulfo. Ito yung pinakakuya, si Ramon. Paminsan paminsan-minsan, eh. Mga grupo po 'to na nagkukusa. Siguro bad trip na bakit niyo inaapi si Sara. Hindi po, wala akong kitang sikat na vlogger na nanawagan, eh. Okay. Sabi po ni Ramon Tulfo, "Di pa naman dumating sa puntong nagkikilos zombie si Digong. Pero marami ng beses na siya'y nagra-rumble o paulit-ulit ang sinasabi na walang katuturan. Napakinggan ko ang talumpati ni Digong noong Linggo ng gabi sa Davao City. Parang wala nga si Digong sa sarili." Alam po ninyo, ito po yung ano, eh, 'no, ito po yung mga tao na may pangalan,
tapos willing nilang itaya ang kanilang pangalan, 'no? Kaso ang problema, Ramon Tulfo, nanood po yung maraming mahihilig sa pulitika, eh. Napanood po namin. Ako mismo naroon ako, isang hagdan lang po ang diperensiya namin ni Pangulong Duterte. Yun po ang isa sa pinaka, maayos na speech ni Pangulong Duterte. Wala po yan sinasabi niyong paulit-ulit, wala po yung sinasabi niyong parang wala sa sarili. Kayo po yung mga nanood sa ano, sa, computer, 'no? Nakita niyo po ba na, si Pangulong Duterte nag-uulit-ulit? Nakita niyo po ba na parang wala siyang sarili? Isa po 'to sa pinakamagandang speech ni Pangulong Duterte na narinig ko. Ang haba po, tuloy-tuloy. Bilib na bilib nga kami dun sa baba, eh. Sabi ko, "Husay naman ito ni Pangulong Duterte." Wala pa pong binabasa yun. Hindi ko la alam nakatingala kami. Hindi ko alam kung dun sa ano, pero tuloy-tuloy. Wag naman tayo magbulahan na Ramon Tulfo, 'no? Nakita po namin, eh, nasaksihan namin, eh. Tuwang-tuwa yung mga taga Davao sa kanya. Maayos po, in fairness po. May napapanood talaga ako na si Pangulong Duterte, ano, yung 'pag mga impromptu siguro. Pero eto mukhang pinaghandaan niya, alam niya yung structure ng kanyang speech, 'no? Tuloy-tuloy po, hindi po paulit-ulit. Pasensya ka na, Ramon Tulfo, hindi po ganyan 'yan. Okey, punta na tayo rito sa iba pa. Eto po, yung pagdalaw po rito, marami pa po tayong dapat pag-usapan dito sa pagdalaw nito ni Irene Can. Irene nga ba pangalan nito? Eto sinabi niya, "The United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion said that the recent closure of CNN Philippines is a worrying sign for media freedom in the country." Hindi ko po maintindihan kung ano po koneksyon ng, pagsasara ng CNN sa freedom ng mga media. Ito po ay hindi po ginipit, 'no? Pinagtatanggol niya bakit daw nagsara yung CNN. Wala po nanonood. Ano ano po bang worrying sign ang pinagsasabi niyo? Wala pong nanonood. Nagpapasuweldo po sila ng mga tauhan. Wala pong pumapasok. Simple ano lang po 'yan, business. Hindi po dahil sila'y ginipit, 'no? Hindi po 'yan usapin ng, worrisome, nakaka-worrying sign. Ito talaga alam niyo po sa totoo lang, kung sino man po ang nag-imbita diyan sa rapporteur na 'yan, palpak po ang pag-iimbita niyo. Ganyan po ang ICC. Talagang very ibang-iba po yung kanyang kultura. Ibang-iba po yung kultura ng mga Europeans. Eto pala, originally, taga-Bangladesh pala 'tong Irene Khan na 'to, 'no? Taga-Bangladesh ka pala, may problema dun sa Bangladesh yung press freedom, hindi mo unahing lutasin yun. Yung pinagmulan ko, ewan ko ngayon, nasa UK na siya naka-base, pero originally taga-Bangladesh 'to. Bumalik ka sa Bangladesh, ayusin mo yung mga problema ng press sa inyo. Dito po sa Pilipinas, pinakamalaya po ang press. Alam niyo po ba yun? Pinakamalaya. Dito ka lang makakakita na yung presidente ng Pilipinas ay tinatawag na son of dictator. 'No? Na yung dating presidente ay tinatawag na, hoodlum, criminal, 'no? EJK, perpetrator, war on drugs. Dito lang po, 'no? Na yung media sinasabihan na
demonyo yung mga namumuno sa pamahalaan. Mapa Digong, mapa BBM. Napakalaya po ng media namin kumpara sa inyo. Ngayon, pinoproblema mo yan. Ang dapat mong pinoproblema dito, bakit napasara yung SMNI na isang media outlet? Media po ang SMNI. Yan po ay may prangkisa. Bakit hindi mo inalam? No? Pasensya na po kayo. Dapat kanina pa ako nagsimula, sumama ang aking tiyan. Inuna ko po muna yung tawag ng kalikasan. Okay, balikan po natin to. Bakit hindi nyo po ginawang halimbawa yung pagkakasara ng SMNI sa kawalan ng press freedom? Dapat yun eh. Di ba? CNN yung gusto nyong halimbawa kaya nagsara yan. Wala nanonood. Walang advertiser, walang income. Kung wala nanonood, walang magpapa-advertise. Kung walang advertisement, hindi kikita. Walang may papasweldo. Yun po yan eh. Pero yung SMNI na very willing mag-broadcast at tinanggal sa ere, yun po dapat ang inaalam nyo. UN Rapporteur kan. O, di ba? Unfair, di ba? Kasi alam ninyo na pro Duterte. Kaya nga sabi nito ni Manuel Sevilla, media freedom and yet she doesn't speak a word about the indefinite suspension of media network SMNI without due process. Hypocrite. Oh, hipokrito kayo. No? UN Rapporteur. Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Ito po ang matitinding sinabi ng ating USEC Executive Director ng NTF-ELCAC, USEC Ernesto Torres. Hercol, ito po yung nananawagan kasi itong UN Rapporteur sa nabuwagin. Ito po pinakamaganda po to sa lahat na narinig ko na pagtatanggol sa NTF-ELCAC. Her call for the abolition of the NTF-ELCAC is lame attempt to breathe life to a dying terrorist movement. So yung pagpapatigil nyo po, yung panawagan yung buwagin, yung NTF-ELCAC, yan daw po ay isang attempt para po buhayin yung naghihingalo ng terrorist movement. No? Ganda, di ba? The NTF-ELCAC is and will always be relevant. This is something that Irene Can failed to comprehend. Hindi mo maunawaan yan, Irene Can. No? We will not allow any outsider to dictate us how to fight our wars and to dictate us upon the means of to win the peace for our people. Hindi po kami papayag na yung mga tagalabas, no? Yung kayo ang magdidikta kung paano namin lulutasin ang aming problema. Sa totoo lang, Irene Can, kayo sa UN, wala kayong tulong. 55 years namin problema ang insurgency. Wala kayong tulong. Nung malapit na naming mabuwag, tsaka nyo gustong buwagin yung mismong instrumento kung bakit namin mabubuwag yan, yung NTF-ELCAC. Tama po to si Yusek Nestor. Yusek Ernesto Torres, na sinasabi niya na gusto nyo lang mabuhay muli yung malapit ng matapos na mga CPP, NPA. O, di ba? Wag po kayong makialam. Kaya po namin yan. Iba na kasi Pangulo ngayon. Kung si Duterte po yan, may mura kayong pabaon. Okay, eto po. Isa na namang malupit na realidad. Reality check po tayo kay Senator Amy Marcos. Paano po dinidescribe ni Amy Marcos ang Malacanang ngayon? The reality is the palace seems to have become once more a snake pit. No? Tirahan na naman ng mga ahas.
Hindi kaya si Amy Marcos ang ang ha? I notoriously said, so during my father's sabi niya nun, panahon ng tatay niya, punong-puno ng ahas ang Malacanang. Ngayon din, punong-puno din po raw ng ahas ang Malacanang. It is unfortunate, inuuna daw po ng mga marami, no, na nakapaligid diyan sa Malacanang, yung kanilang ambisyon, yung kanilang pagiging, deception kaysa maging matagumpay. Nilalantad na kayo lahat ni Senator Amy. 'Di ba gantung-ganto rin yung mga ano ni Maharlika, taga Malacanang. Okay, eto po, tignan natin ilang residente ng Daraga Albay saksi sa pag-aalboruto ng Mayon. Yan po, baka pumutok po ang Mayon, may isisisi na naman kayo sa mga Duterte. Bakit hindi? Bilyon-bilyon ng ginastos, bakit puputok pa rin ang Mayon? Ganyan po kayo kainutil yung utak nyo, mga anti-Duterte. Bakit daw binaha ang Davao Region? Region hindi Davao City Davao Region. Hay nako. At siyempre ito po ang ating pinaka, no? Ito po, si Trillanes versus Baste Duterte naman. Yan. Ayon po kay Trillanes, nawala yung aking kodigo penal. Sabi po ni Trillanes, kabastusan runs in the family, no? Bastos daw po yung mga Duterte at pati tong kanilang bunsong anak ay hindi pala bunso. Bunso pala 'to sa si pala ang bunso 'no, yung babae, si pangalan nun, Kitty. Okay, ayon po kay Trillanes, kabastusan runs in the family. Sabi ni Trillanes, former Senator Antonio Trillanes de Portex as wife at Davao City Mayor Baste Duterte following his apology drama remarks towards against Senator Amy Marcos, saying the rudeness runs in the Duterte family and hopes Amy learns from the encounter. Alam mo, no? Nagkausap na raw. Ito po latest diyan Nagkausap na raw sila. Ayaw na puntukoy ni Amy Marcos kung sino yung nakausap niya. At hindi niya na raw po sasabihin kung ano na pag-usapan. Natuto naman, no? Si Basti po kasi, siya po yung pinaka-least politiko sa mga Duterte, no? Talagang bagito pa lang sa politika. Tapos, yung kanya pong, kaya very effective po yung kanyang, yung kanyang speech na patungo po sa Marcos resign. Kasi po, panay damdamin, no? Yung may nagpakape jacket. Oy, teka muna, baka magtampo po yung mga nagpakape at nagpa-jacket. Saglit lang Anuin lang po natin kung sino po yung nagpakape at nagpa-jacket. Siyempre, baka madala hindi natin mabati. Asan ba? Thank you very much kay Lynn Tamori na nagbigay sa atin ng 160 yen. Ayan. Lynn Tamori. Maraming salamat, Lynn. Meron pa ba? Okay. So, balik po tayo rito, no? Yan po, kaya po very effective si Baste sa tingin ko kasi full of emotion, no? At makatotohanan yung kanyang mga sinabi. According to Trillanes, rudeness apparently runs in the Duterte family following Baste's tirade
against the senator kasi po hindi niya maintindihan, eh, 'no? Hindi po maintindihan ni Baste na parang pinalalabas alam niyo naman si Imee, pulitikong-pulitiko po 'yan, 'no? Pinalalabas po niya na yung pagso-sorry ni Baste ay, nag-sorry siya sa mga sinabi niya. Alam niyo po, naunawaan ko si Senator Imee, 'no? Naunawaan ko kung ano yung gusto niyang sabihin na, baka ma-save niya pa yung unit team, 'di ba? Wala na po, Senator Imee. Kung 'yan po yung purpose niyo, kaya po niyo parang pinapayapa, mahirapan na po kayo i-save yung unit team, 'no? Wala na pong tiwala yung mga supporter, eh. Real talk po. Maaaring si Sara Duterte, hindi lang natin mabasa dahil matalino po 'yan, eh. Hindi natin maarok kung ano yung nilalaro. Alam niyo naman yung mga Duterte lagi po may baraha sa dibdib 'yan. Hindi po sila yung mga ine-expose nila, 'no? Kaya yung mga nananawagan na, "Mag-resign ka na Sara para todo na tayo na laban." Ano kayo, sinusuwerte? Hayaan niyo po yung mga Duterte. Mas matalino pa sa'tin yang mga 'yan, eh. Ako nga natatalinuhan, magtapatan tayo, 'wag lang po kayo mayabangan. Ako nga natatalinuhan na ako sa'kin, eh. Umaamin ako na mas matalino pa yang mga 'yan, eh, 'di ba? Okey, anyways, wala naman pong masama dun sa sinabi ni Baste, nagpapakatotoo lang siya. Ang problema, ayan, kabastusan really runs in the family, sabi niya. Okey, alam mo ang tunay na kabastusan, Trillanes, yung sabihan mo yung sitting president na gusto mong batukan, 'no? Nagsalita ka naman na parang hindi ka bastos. Yun ang kabastos-bastos. Gusto mong batukan yung sitting president, then sitting President Duterte, 'di ba? Gusto niya batukan kita diyan, gano'n ka magsalita. Tapos sabihin mo, ang bastos yung dun sa Senado, kahit kayong mga senador, pinagbabantaan mo yung mga senador na katabi mo. Pinalagang ka ni Cayetano, naalala ko 'yan, eh. Binulungan mo si Cayetano, umangal si Cayetano, gumamit ng mic. Anong uri 'tong ano na 'to, ang bastos, yung Senate President na si Manong Johnny napikon sa'yo dahil hindi ka sumasagot ng maayos, 'no? Kung ano-ano mga ginagawa mong antics sa Senado, mahusay yung Senate President. Nakalusot ka lang sa mga ibang Senate President, pero sa mga magagaling na Senate President, hindi ka mobra kay Enrile. Yun ang tunay na bastos. Hindi si Duterte, hindi yung mga Duterte, 'no? Hindi po kabastusan yung pagsasabi ng totoo. Dahil sinabi ni Baste, "Wag mo akong gamitin sa mga kadramahan mo." Pambabastos ba yun? Nagsabi po siya ng totoo, alangan namang patuloy siyang gamitin. Ayaw niya ng ginaganon sila. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi niya pinagsisisihan yung panawagan niya, ulitin ko, panawagan 'to ni Baste, panawagan ni Baste na Marcos resign. Sinusunod ko, eh. Panawagan ni Baste na Marcos resign. Para mahirap mag-edit. Okay. Wala pong kabastusan diyan, 'no? Ang mga kabastusan yung mga, itong mga supporter, yung mga supporter po na nagsasabi na sila ay, ah, isinisisi sa mga Duterte yung pagbaha. Ito po para sa kaalaman niyo, yung pagbaha po hindi po dahil may 51 billion si Pulong. Kasi bobong-bobo na po kayo, eh, 'no? Ang hirap po maging bobo, eh. Thank you very much kay, Lynn Tamori na nagbigay ng, 320 yen. Naging bastos at nakapawra dahil talagang galit. Hindi po ako sa tingin ko hindi po bastos, pambabastos yun, eh. Nagalit na lang siya kasi ginagamit na. Ito po, ang sinabi ng, Pag-asa.
The number of reported deaths due to the combined effects of northeast monsoon, locally known as amihan, and the rough of a low pressure area, LPA in Mindanao, has reached 16. Oh, yan po So hindi po, wala pong kinalaman yung mga Duterte sa pagbaha. Ang cause po ng Duterte, bura-bura. Ang cause po ng mga pagbaha at may mga namatay na nga po na 16, no? According to National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ay yung northeast monsoon or amihan ay nagsanib puwersa sila ng low pressure area sa Mindanao. So kalimutan niyo na po yung pinalalabas ng mga hinayupak na anti-Duterte, na Duterte may dahilan ng baha. At hindi lang po sa Davao City bumaha, no? Okay. Ito po, ang inabot po na ito po, ang laki po pala, no? 700,000 individuals ang naapektuhan. Okay. At dalawang region po, Davao Region at Caraga. So 526,000 ang affected person in Davao Region at sa Caraga naman po ay 241, no? So hindi po yan naganap sa Davao City lang, buong Davao Region at Caraga Region. So itatama lang po natin itong mga paninira ng mga to. Ang tanong, nasa ng Pangulo? Naroon po, umaating yata may inatinan po, hindi ko na matandaan kung kasal ba o ano. Hindi mo po natin alam. Basta wala po siya ron. Kung panahon po ng mga malakas-lakas pa po, yung mga dilawan, nawala na yung mga dilawan eh. Mukhang napunta na po sa gobyerno lahat. Nung malakas pa yung mga dilawan, panahon ni Duterte, hanapin kagad nasa ng Pangulo. Ngayon, tahimik sila.